Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Tayo po'y tumayo at tayo po'y muling manalangin sa ating Panginoon. Aming Diyos, gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng mga salita mo, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Aming mga salita, Panginoon, na hindi nakapagbigay lugod sa iyo, Panginoon. Mga naisip, Panginoon, nagawa, Panginoon, O Diyos, na nakapagbigay ng lungkot, Panginoon, sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Ama, dalangin namin sa aming pakikinig ng salita mo, Panginoon, ang banal mong Espiritu ang siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong papuri, sa iyong pagsamba, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. 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 Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. Sabi nga po dun sa pamagat, buong puso at kaluluwa. No? Matthew 22, verse 37, ang sabi, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong mong pag-iisip. No? Kaya ito po'y may pamagat na buong puso at kaluluwa. No? Misa nabalitaan ng mga Pariseo na ang Panginoon napatahimik niya ang mga Saduseo. Kaya pinuntahan nila ang ating Panginoon upang subukin. No po? Ang mga Pariseo ay kilala sa pagiging marunong sa kautusan, no? Marunong sila sa kautusan at kailangan itong ipamuhay. Tama naman na ipamuhay ang salita at ang kautusan, no po? Kaya lang, may mga pag-uugali ang mga Pariseo, kadalasan po ay hindi ito yung may mga pag-uugali sila ng pakitang tao, no? Ano daw mga Pariseo? Ang mga Pariseo ay naniniwala na sila ay mas banal. Mas banal kasi sila kaysa sa ibang Hudyo. Sila ay nagpapakita ng kanilang pagiging banal sa pamamagitan ng kanilang mga gawa tulad ng pag-aayuno at ng pagdarasal. Ngayon, tanong, masama bang mag-ayuno at masama bang magdasal? Hindi. Kaya lang ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagpapakita, no? Nakikita ng maraming tao, no? Papakitang tao, parang ganon, para masabi lamang na sila ay higit kaysa sa ibang mga Hudyo. Mas banal sila kaysa sa mga ibang Hudyo. Ano pa? Ang mga Pariseo. Ang mga Pariseo ay naniniwala na ang mga alituntunin, no, ay dapat sundin ng buong puso. Sila ay nagpapalakas ng mga alituntunin sa pamamagitan ng mga kanilang mga gawa at mga salita. Ang mga Pariseo ay naniniwala na ang makasalanan ay dapat itakwil. Ano sabi? Ang mga makasalanan daw ay dapat itakwil. Sila ay nagtatangi sa mga makasalanan sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at mga salita. At ang mga Pariseo ay naniniwala na sila ay mas mataas kaysa ibang Hudyo. Sila ay nagpapakita ng kanilang pagiging mapagmataas sa pamamagitan ng kanilang magawa at mga salita. Nagtanong sila sa ating Panginoon, ano po ang pinakadakilang utos? Binigla sila ng ating Panginoon. No? Kasi ang mga Pariseo, mapagkunwari, no? Ang salita na ito ay bahagi ng sagot ng Panginoon, yung ating binasa. Sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong mong pag-iisip. Sabi ko, ang salita na ito ay bahagi ng sagot ng Panginoong Hesus sa mga Pariseo. Mga taong alam ang kasulatan, mga taong reliyoso, mga taong ibig subukin si Jesus na nagtanong tungkol sa kautusan. Ngunit binigla sila ni Jesus. Sabi ko nga, sa isang kasagutan na wala ang mga taong ito, no? Hindi nila talaga iniibig ang Diyos. Gumagawa sila ng pag-aaral tungkol sa Diyos. Ngunit hindi sila mga tunay na umiibig sa Diyos, no? Nagtatangi sila ng mga makasalanan at nagtatakwil sila ng mga makasalanan. At alam na alam natin, hindi ito ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi nagtatangi ang Diyos. Hindi nagtatakwil ang Diyos ng makasalanan. Hinahanap ng Panginoon ang mga taong makasalanan. Amen? Kaya ang mga Pariseo, hindi sila parang ganito, sa kanilang pag-uugali, mga kapatid, hindi ito nakapagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Bakit? Kasi nga, nagtatangi sila
Nasabi ko nga, hindi yun ang kalooban ng ating Panginoon. Na dapat ang mga makasalanan, inaayang papalapit sa Diyos, hindi papalayo sa ating Panginoon. Amen? So nagtatangi ang mga Pariseo. Ang mga salita na ito ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na mensahe tungkol sa pag-ibig ng Diyos. No? Sa mundong ito, ngayon, sabi ko nga, maraming tao ang nag-iisip na ang Kristyanismo ay isang reliyon lamang. Ngunit hindi ito ang tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano. Ang tunay na kahulugan ng Kristyanismo ay pag-ibig sa Diyos. Mga kapatid, ano ang ibig sabihin ng Kristyanismo? Pag-ibig sa Diyos. So hindi ito isang reliyon lamang, kundi pag-ibig sa Diyos ang tunay na kahulugan ng Kristyanismo. Ngayon, kung pag-ibig sa Diyos ang kahulugan ng Kristyanismo, hinahanap ito ng Diyos sa mga taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Ano ang hinahanap ng Diyos sa atin? Ang tunay na pag-ibig. Mga kapatid, tunay na pag-ibig sa Diyos. Hindi pakita lamang sa salita, hindi pakita lamang sa gawa, kundi tunay, alam ng Diyos. No? Alam naman ng Diyos at batid naman ng Diyos kung ano ang laman ng puso natin. At alam rin ng Diyos kung tayo ay nagpapanggap lamang, no, na umiibig sa Diyos. Ang mga Pariseo, nagpapakita sila ng pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos at masabi ng tao na sila ay banal sa pamamagitan ng pagkukunwari. No, nananalangin sila nang nakikita ng maraming tao para masabi na sila ay banal. Tanong, masama bang manalangin nang nakikita ng tao? Hindi. Nasa puso po kasi yun. Alam ng Panginoon na mga taong ito, gusto lamang nila ang papuri ng tao. Masabing sila ay mga taong malinis at mga taong banal. Kasi kilalang kilala ang mga Pariseo saan? Sa pagtatangi, pagtanggi, pagtakwil saan? Sa mga taong makasalanan. Ngayon, sabi ko nga po, hinahanap ng Diyos ang tunay na pag-ibig sa mga taong kumilala kay Kristo. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 5, ibigin ninyo siya ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng lakas. Ito ang sinabi ng Diyos sa panahon ni Moises. At inulit ito ni Jesus nang siya ay narito sa lupa. Sinabi niya sa mga Pariseo, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong mong pag-iisip. Bakit kaya ito inulit ng ating Panginoong Jesus? Nakita marahil ng ating Panginoong Jesus na puro seremonya ang tao para sa Diyos. Ngunit ang hanap-hanap ng Diyos ay hindi seremonya, kundi isang tunay at lubos na pag-ibig para sa Kanya. Mga kapatid, hindi lamang seremonya ang hanap ng Diyos, kundi tunay na pag-ibig para sa Kanya. Ang inihingi ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo at tumanggap sa Kanya, sa Kanyang pagliligtas ay tapat na pag-ibig. Hinihingi ng pag-ibig na ito ang isang pusong gayon na lamang ang pagpapahalaga at paggalang sa Diyos. Ano daw? Ang hinihingi ng pag-ibig natin sa Diyos, hinihingi yung pagpapahalaga, paggalang sa Diyos. Kapag mahal natin ang Panginoon Diyos, dapat pinahalagahan natin ng Diyos. Mga kapatid, pinahalagahan ba natin ng Diyos? Pag pinahalagahan natin ng Diyos, pinahalagahan natin ang Kanyang salita. Amen? Pinahalagahan natin yung Kanyang karangalan. Hindi tayo nagiging sanhi ng katisuran. Nagsasabi na tayo mga Kristiyano, ngunit ang nakikita para tayo mga Pariseo. No? Ayaw ng Panginoon ng ganon. Hinihingi ng Diyos yung tunay na pag-ibig na makikita sa atin yung pagpapahalaga at paggalang sa Diyos. Ano pa at tunay ngang hahangarin nating makipag-ugnayan sa Kanya. No? Makikipag-ugnayan sa Kanya. Makikipag-usap. Pinagsisikapang sundin siya. Makikipag-ugnayan ka sa Kanya kapag mahal mo siya, pinahahalagahan mo siya,
makikipag-usap ka sa Kanya, pagmahal mo siya, at ano pa? Susundin natin siya. Kapatid, sino dito handang sumunod sa Panginoon? No? Yun ang sinabing, ibigin mo siya ng buong puso at ng buo mong kaluluwa at ng buo mong pag-iisip, kasama doon yung pagsunod. Sa tao, napakahirap sumunod. Likas ba sa tao ang pagsuway? Oo. Nakalagay, bawal umihi, doon mapanghi. Bawal tumawid, doon tumatawid. Kahit lagay mo pa ng bawal tumawid, nakamamatay. Siyam nang namatay, tatawid pa rin doon. Kita nyo, likas sa tao ang pagiging masuwayin. Pero kapag ikaw ay isang Kristiyanong tunay na umiibig sa Diyos, susundin mo. No, susunod tayo. Saan? Sa salita ng ating Panginoon. No? At kasama doon siyempre, yung pagpapahalaga sa batas sa lipunan ito. Kasama doon, yung susunod ng mga Kristiyano doon sa batas sa lipunan dito. No, pagpapakita na tayo nga ay tunay na mga Kristiyano. Ang hirap naman sabihin natin mga Kristiyano tayo, tapos sabihin tayo ay nangunguna sa pagsuway. Nangunguna tayo sa pagsuway sa batas trapiko. Di ba ang hirap naman? Minsan mapagsabihan ka, pastor ka pa naman, tapos ikaw to nagbibiting the red light. Di ba? Kita ninyo? Yun ay pagsunod saan? Sa lipunan dito, yung mga batas dito sa lipunan. No? Dito sa ating ginagalawan sa mundong ito. Pero pinakamahalaga yung pagsunod natin dun sa utos ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa salita ng ating Panginoon. Kaya sabi, kung mahal natin siya, dapat sinusunod natin ang kanyang mga salita. Tama po ba? Kapag tunay tayo nagmamahal sa ating Panginoon, ang sabi, pinahalagahan natin siya, ginagalang natin siya, kinakausap natin siya, sumusunod tayo sa Kanya at taimtim na nagmamalasakit sa Kanyang karangalan at kalooban dito sa lupa. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay nagnanais na makihati sa Kanyang pagdurusa. Ano daw ang tunay na nagmamahal sa Diyos? Makikihati. Saan? Sa pagdurusa ng ating Panginoon. Pastor, malapit na mahal na araw. Magpapapalo ako. Hindi po yun. Hindi po yun ang sinasabing pagdurusa ng ating Panginoon. Ginawa na niya yun, siya lang po yun. Siya lang ang nagpapako. Sapat na yun. Hindi natin tutularan yung ginawa niyang pagpapakasakit dito. Iba po yung tinutukoy dito. Na yung pagnanais nating makihati sa kanyang mga pagdurusa. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Pilipos 3:10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Mahal niya kasi si Lord Mahal niya si Lord. Kaya ang sabi ni Pablo, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang pang makilala si Kristo. No? Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magmuli. Makihati sa kanyang hirap at matulad sa kanya pati sa kanyang kamatayan. Tingnan nyo, yung nasabi ni Paul, dahil mahal niya ang Panginoon, gusto niyang matulad doon at makihati saan? Sa paghihirap ng Panginoon, doon ba sa krus? Hindi. Hindi yun ang tinutukoy dito. Marami tayong pagdurusa dito sa lupa na pinagdaraanan natin. Alam nyo, si Pablo, nung panahon niya, marami siyang pagdurusang pinagdaanan. Maraming lungkot siyang pinagdaraanan. Sa kabila ng kanyang mga pagpupursige na maikalat ang salita ng ating Panginoon, marami siyang mga kasamahan, pinagtataksilan siya. Ang Panginoon ba pinagtaksilan? Si Pablo, pinagtataksilan siya. Yung dati niyang kasama, pagka natalikod siya, iniiba yung doktrina, binabaluktot. Yung dati niyang kasama, hindi na niya nagiging kasama. Pinagtataksilan siya. Sumasakit ang kalooban. Sumasama ang kalooban. Nino? Ni Pablo. Ngayon, makihati. Saan? Sa pagdurusa ng ating Panginoon. Di ba ang dami nating pagdurusa? Parang ganito yun. Itong pagdurusang ito, higit pa yung naranasang pagdurusa ng ating Panginoon. Amen?
Ano pa itong pagdurusang nararanasan ko ngayon? Higit pa yung naranasan ng Diyos sa akin. Nakukuha niyo po? So, kapag mahal natin ang Panginoon, hindi natin titingnan yung mga pagdurusa lang natin dito. Ang titingnan natin, bakit ganito, nagdurusa tayo, oo. Pero titingnan mo ang Panginoon palagi. Ano kaya ang ginangyari sa Panginoon? Masigit kaya yung pagdurusa ko o yung pagdurusa ng Panginoon? Kapag mahal mo siya, tanggap mo yun. Tanggap mo yung dumarating sa buhay mo, ano man ang nagaganap. Kasi hindi naman laging puro pagpapala ang buhay ng ating mga mananampalataya. Kadalasan may mga lungkot tayong doon pinagdadaanan. Ngayon, kung dumaraan tayo doon sa kalungkutan na yun, kapatid, isipin natin, ang Panginoon man din, nalungkot. Amen? Di ba nalulungkot ang Panginoon? Di ba? Nalulungkot ang Panginoon pag nakikita niya. Minsan niya, sabi niya, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Kanino niya ito sinabi? Sa mga alagad. Di po ba? Ang tunay na nagmamahal sa Panginoon, naghahangad na na lubusang pang makilala ang Diyos. Makilala si Kristo. Kapatid, mahal mo ba ang Panginoong Hesus? Hangarin natin sa puso natin na makilala pa siya ng lubusan. Panginoon, paano ka makikilala ng lubusan? Kapatid, gaano mo kakilala ang Panginoon? Tanong, gaano natin kakilala ang Panginoon? Kilala natin siya dahil napako siya sa krus. Nagdusa para sa atin. Oo. Alam nyo, para makilala natin ang lubusan ng ating Panginoong Hesus, basahin nyo ang salita ng Panginoon, makikilala natin ang lubusan ng Panginoon. Kaya lang ngayon, ang tao hindi na po nagbabasa ng salita ng Panginoon. Pagkagising sa umaga, ang unang inahanap niya, ang kanyang cellphone, kung sino ang nag-chat sa kanya kagabi. Tama po ba? Hindi niya hinahanap kung may mensahe ba sa kanya ang Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kapatid, makikilala lamang natin ang lubusan ng ating Panginoon kapag binabasa mo ang salita ng ating Panginoon. At pag binabasa natin ang salita ng Panginoon, pag nakikilala natin ang lubusan ng ating Panginoon, yun ang magtutulak sa atin para ibigin natin ng buong kaluluwa at pag-iisip ang ating Panginoon. Dahil kilalang kilala mo siya, mga kapatid. At yun rin ang magpapatibay ng ating pananampalataya. Bakit? Kilalang kilala mo siya. Tama po ba? Kapag kilalang kilala mo ang Panginoon, yun ang magpapatibay sa faith mo. Sa pag-ibig mo sa Kanya dahil kilalang kilala mo ang Panginoon. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay namumuhay para sa Kanyang kapurihan. Ano daw? Ang tunay na nagmamahal sa Diyos? Nagmamahal, ay namumuhay para sa kapurihan ng Diyos. Hindi para sa kapurihan natin. Kundi, ang lahat ng bagay na ginagawa natin para sa ikapupuri at ikatataas ang pangalan ng ating Panginoon. Hindi tayo gagawa sa ating mga sarili para sa atin. Hindi tayo magmiministeryo para sa atin. Hindi tayo gagawa sa mundong ito para sa atin. Hindi para maitaas tayo, kundi ang dapat ang mga nagmamahal kay Kristo, gumagawa tayo sa kanyang mga ubasan, gumagawa tayo sa ministeryo ng Panginoon para maitaas ang ating Panginoon, hindi para maitaas ang ating mga sarili, hindi para makilala tayo, kundi para makilala ang ating Panginoon. Amen. Kaya dapat gumagawa tayo ng may katapatan sa ating Panginoon. Anong ministeryo mo? Kapatid, saan ka ginagamit ng Panginoon? Kung saan ka ginagamit ng Panginoon, gamitin mo lahat ng bagay niyan para sa kapurihan ng Panginoon. Isipin mo, kung ginagamit ka ng Panginoon sa pagpapaawit, sa pagtugtog, sa pangangaral, gagawin ko ito hindi para sa aking kapurihan, kundi para sa kapurihan ng Panginoon. Ang itataas lagi natin ang Panginoon. Amen? Sabi ko nga, ang tunay na nagmamahal sa Diyos, namumuhay para sa kanyang kapurihan. Sabi ng 1 Corinthians 10:31, kaya kung kayo'y kumakain o umiinom, o anumang bagay na ginagawa ninyo, gawin yun lahat para sa kapurihan ng Diyos. Siya sabi niyan, si Paul, no? Si Pablo. Sabi niya, sabi ni Paul sa sulat niya sa Korinto, kaya kung kayo'y kumakain o umiinom,
o anumang bagay ang ginagawa ninyo, gawin yun lahat para saan? Para sa kapurihan niya? Para sa kapurihan mo? Hindi. Para sa kapurihan daw ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, sa lahat ng gagawin natin, iniisip natin, lahat ng ito ginagawa ko para maitaas, mabigyan ng papuri ay ang Panginoon. Amen? Sulat naman ni Pedro, ang sabi ni Pedro, unang Pedro 4:11, ikaw ba ay tagapangaral? Kami yun. Ikaw ba ay tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Sabi doon, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba ay tagapaglingkod? Gamitin mo ang paglilingkod, ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang karangalan, kapangyarihan. Amen. Ibig sabihin lang, kapag anong ministeryo meron ka sa ating Panginoon, hindi para maitaas ka, hindi para mapapuri. Ang galing naman ni pastor, ang galing naman leader niyan. Hindi. Hindi mo hinahanap yung palakpak ng tao. Amen? Hindi natin nahanap ang pagtaas ng tao kapag tunay ka nagmamahal sa Panginoon. Gagawin natin ang lahat. Habang tayo'y nagmiministeryo, iniisip natin lahat ng ito ginagawa ko para sa Panginoon. Hallelujah! Alam nyo bakit tayo napapagod sa ating mga ministeryo? Minsan nawawala yung vision natin. Alam nyo kung bakit? Marahil hindi natin minsan nadidisappoint tayo. No? Nadidisappoint kasi tayo. Kasi tinitingnan natin, marahil yung dapat magawa kong bagay na ito. Tama naman magangad na dapat gawin natin ang bagay na ito. Kaya lang dapat gagawin natin ang bagay na ito alang-alang sa Panginoon. Para sa kapurihan niya. Kapatid, ang sabi dito, ikaw ba ay mangaral? Mangaral ka. Mangaral ka. Ano ibig sabihin? Ako bilang mangaral, huwag kong ikukumpara ang aking sarili, kanino? Sa ibang mangaral. Huwag mo ikukumpara ang sarili mo sa ibang mangaral. Kung nakakita ka ng mas mahusay na mangaral, huwag mong hangarin na maging katulad niya. Kung ginagamit siyang epektibo ng Panginoon, praise the Lord, matuwa ka para saan niya. Basta ang mahalaga, alam mo, may nakikinig man sa'yo, 2 man o 3 lang yan. Kapatid, basta alam mo na yung paglilingkod mo, ginagawa mo para maitaas ang Panginoon. Okay yan kay Lord. Nakikita ng Diyos ang puso natin. Amen? Pero kung gumagawa tayo sa gawain ng Panginoon, parang maitaas ang ating mga sarili, ang ating simbahan, ang ating organisasyon, ang galing naman nila, ang husay naman nila, ang husay naman nilang mangaral. Kapatid, hindi po yan ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, ang galing ng Diyos. Ang galing naman ng Diyos sa buhay nila. Amen? Di ba tama? Ang natataas, ang Panginoon. Kapatid, mahal ba natin ang Panginoon? Kapag mahal natin ang Panginoon, iisip natin paano natin mabibigyan ng kapurihan ng Panginoon. Ano man ang ating ginagawa, kapatid, isipin mo, lahat ng yan para sa kapurihan ng Diyos. Amen? Para sa kapurihan niya. Gumagawa pa tayo para sa kapurihan niya. Amen. Pero kapag tayo gumagawa na para maitaas ang ating mga sarili, darating yung pinakamalaking kabiguan sa ating mga buhay. Kapag nag-umpisa na gumagawa tayo para sa ating mga sarili. Para makilala yung iyong pangalan. Gusto ko malagay, Pastor Romel, Evangelist, Apostol, Reverendo, Bishop, lahat nakakabit. Gusto ko makilalang ganun. Kapatid,
dapat iniisip natin kung paano natin mabibigyan ng parangal ang Diyos. Kung mangaral ka, mangaral ka. Mangaral ka ng may katapatan. Kung ikaw ay manggagawa sa simbahan, gumawa ka sa simbahan. Kung anumang ministeryo meron ka sa simbahan, gawin mo yung the best. The best. The best. Yung excellent. Hindi para maitaas ka. Bakit kailangan ng excellent? Kasi pinaglilingkuran mo, Diyos ng mga Diyos. Diyos siya. Kaya't lahat ng gagawin natin dapat excellent. Excellent. Nakukuha niyo po? O hindi naman tayo, parang ganito hindi nangangahulugan, hindi na tayo magkakamali. Hindi tayo magkakamali. Basta gawin mo yung the best. Sino dito marunong umawit? Kahit sintonado. Kahit sintonado pa yan, kumanta ka para sa Panginoon. Kapatid. Amen? Kumanta ka para sa Panginoon. Ang una, kaya mo ginagawa yung pagkanta para sa Kanya eh. Hindi tayo kumakanta para sa tao. Hindi tayo mga performer dito. Tama? Kumakanta tayo para sa Diyos. Ngayon, Pastor Jacob, sintonado ka, di umawit ka. Habang naliligo ka, umawit ka para sa Panginoon. Gaganda rin ang boses natin. Amen? Anyway, sabi ko nga ang audience natin ay ang Panginoon. Gawin natin. May nakakakita o wala, gawin natin. Tama ba? May nakakita o wala, ginagawa natin ang may katapatan, yung mga ministeryo natin sa Panginoon. Kapag nagmamahal ka sa Panginoon, may nakakita sa'yo, may pumupuri sa'yo o wala, maparangalan ka man o hindi, gagawin mo pa rin yung the best para sa Panginoon. Amen? So, lahat para sa ikararangal ng ating Panginoon. Ano pa? Ang pag-ibig sa Diyos dapat buong puso. Kanina, hinahanap eh. Hinahanap ito ng Panginoon sa mga taong tumanggap sa Kanya. Siyempre, dapat buong puso. Kasi marami nagmamahal sa Diyos, sinasabing mahal nila ang Panginoon, pero hindi buong puso. Paano hindi buong puso? Panginoon, huwag mong pakikailaman to Nakuha niyo po. Pag pinakikailaman na ng Panginoon, sa mga kabataan, yung kanilang mga kasintahan, dahil hindi inila ka pamananampalataya. O kahit ka pananampalataya, 14 anyos, 12 anyos, may kasintahan na. Tama ba yun? Minsan, pag tinutuwid na, ayaw. Sabihin na, love ko si Lord, love ko si Lord. Eh, hindi pa nga dapat eh. Tama po ba? Sa atin nga mga magulang, 12 anyos, makikipagrelasyon yung mga anak natin. Payag tayo. Tapos sasabihin sa'yo, Nay, Tay, magpapakasal na ako. Ilang taong ka na ba, anak? 12. Papayag ka? Hindi, di ba? Yun yung sinasabi ko minsan, hindi buong puso. Pagka tinutuwid na. Panginoon, lahat ba? Wag lang to, wag lang siya. Wag lang siya. Panginoon, lahat pwede mong pakialaman. Wag lang yung bisyo ko. Wag lang yung bisyo ko. Tandaan natin, kapag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, mag-uumpisa ang Diyos na pakialaman na yung buhay natin. Pag-aari niya tayo eh. Anong karapatan natin doon sa nagmamay-ari? Nakuha niyo po? Anong karapatan natin doon sa nagmamay-ari? Nang tanggapin mo si Kristo, inari ka uli ng Diyos. Pinalaya ka sa kamay ni Satanas. So ngayon, babaguhin tayo ng Diyos. Aayusin tayo ng Panginoon.
Hayaan natin ng Diyos, buong puso. Buong puso ibigay natin sa Panginoon. Hayaan natin gumawa ang Diyos sa buhay natin. Panginoon, kung gusto mong baguhin ang buhay ko, sige po, Panginoon. Buong buo. Baguhin mo ko. Pumayag tayo. Wag tayong magtanggi, wag tayong wag mong itabi yung iba. Kundi iyaan mo buong buo, isuko mo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong buhay ko, Panginoon, baguhin mo po ako. Buong buhay, buong pag-isip, no? Buong pag-isip, buong puso mo. Buong puso ang nangingibabaw na pag-ibig sa Diyos. Kabilang daw sa pag-ibig sa Diyos ay ang kaugnayang personal at katapatan sa Diyos. Dapat meron kang personal relationship kay Lord. No, buong puso. Ano daw ang buong pusong nagmamahal? May personal kang relasyon sa ating Panginoon at katapatan sa Diyos. Ano pa? Matibay na pananampalataya. Dapat matibay yung pananampalataya mo sa Diyos kasi mahal mo siya. Hindi na yayanig yun, hindi nagigiba yung pananampalataya mo na yun. May mga pagsubok na dumating, hindi mayayanig yung pagsubok, yung pananampalataya mo sa Panginoon kasi nagmamahal ka sa Panginoon. Hindi ako pababayaan ng Panginoon, niibig ako noon. Kaya lahat ng pagtitiwala ko, nilalagay ko sa Panginoon, nilalaga ko lang sa Kanya. Yun daw ang hinahanap ng Panginoon. Yun yung buong puso. Matibay na pananampalataya, buo ang tiwala kasi mahal mo siya. Ano pa? Buo ang pag-ibig mo sa Diyos kapag lumalakad ka. Lumalakad tayo sa kabanalan. Yan hanahanap ng Panginoon, yung totoong kabanalan. Hindi yung kabanalang nagpapanggap. Akala ba natin ang kabanalan, yung lumalakad tayo ng mahinin lang? Lumalakad tayo, nagsasalita ka ng malumanay. At tama naman magsalita ka ng malumanay. Kaya lang hindi lamang sa salita na yon. Kailangan yung puso mo, buong buo, mayroong kabanalan sa harapan ng Panginoon. Pwedeng malumanay ang salita natin, pwedeng nagsasalita tayo ng may paggalang, pero yung laman ng puso natin, pagsuway, pwedeng ganon. Kitang-kita ng Diyos yun. Amen? Kitang-kita ng Diyos yun. Ngayon, dapat buo, lumalakad tayo ng may kabanalan sa harapan ng Panginoon kapag iniibig mo siya. Bakit lumalakad ka ng may kabanalan? Kasi kapatid, yung tinanggap natin, banal. Di ba? Dahil banal siya, dapat rin tayo maging banal. Narinig na ba kayong kababanal nyo? Kababanal nyo? No? Minsan, merong mga nanunay, kababanal nyo. Kapatid, basta gawin mo yung the best para kay Lord. Lumakad ka, wag kang gumawa na alam mo na ito yung makapagbibigay ng sakit sa kalooban ng Panginoon. Ano yun? Pagkakasala. Para tayo makalakad ng may kabanalan sa Diyos, kailangan tinatanggi natin yung mga pagkakasala. Tinanggap mo na siya eh. Dapat tinatanggi mo yung mga pagkakasala. Kapag dumarating, alam mo, tinutokso ka ni Satanas, tanggihan mo. Tanggihan mo ang pagkakasala. Bakit? Kapag nahulog tayo sa pagkakasala, hindi tayo lalakad sa kabanalan. Nadudumihan tayo eh. Kaya nga sabi ko, di ba, nung mga nakaraan, yung nilinis na ng Diyos, wag nating pahintulutang madumihan muli. Kailangan natin ang patnubay ng Panginoon, mga kapatid. Hingin natin sa Diyos. Panginoon, gusto ko lumakad ng may kabanalan. Tulungan mo ko kasi hindi natin kaya yon. Kailangan natin ang patnubay ng banal na Espiritu, ang patnubay ng Diyos. Amen? Kapag nagmamahal ka sa ating Panginoon, lumalakad ka, sabi ko nga ng may kabanalan, buo ang pag-ibig mo sa Diyos kapag ibig mong madama palagi ang presensya niya. Kapatid, sino dito gusto lagi nadarama yung presence ni Lord? Kapag mahal mo siya. Kapag mahal natin siya, paggising sa umaga, naaalala ka, nasasabi kang puso ko na
makapiling ka, umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Di ba? Yun. Kasi gusto mo yung presence ni Lord eh. Paggising sa umaga, presence agad ni Lord ang hinahanap kapag nagmamahal ka sa Kanya. Tama? Presensya agad ng Diyos. Paggising sa umaga, naaalala ka. Sino agad naaalala mo? Ang Diyos. Sa kabutihan ng Diyos. Nagising ka pa. Di ba? Pagkagising sa umaga, magpasalamat ka sa Diyos, nagising ka pa. Daming hindi na nagigising. Paggising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik. Alin daw yung nasasabik? Ang puso ko na makapiling. Sino yung makakapiling mo? Ang Diyos. Mahal mo siya eh. Umaawit. Kahit sintunado. Umaawit ka sa Diyos. Amen? Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Ano yung susunod? Naghihintay ng pangungusap mo. Paanong mangungusap ang Diyos? Kung hindi ka nangungusap sa Kanya. Kaya paggising sa umaga, hanapin mo yung presensya ng Panginoon. Mangungusap ka sa Diyos, luluhod ka, magpe-pray ka. Hahanapin mo yung presensya niya, mangungusap ka sa Kanya, Panginoon, mangusap ka sa akin. At ang Panginoon naman mangungusap sa iyo. Two-way relationship. Tama ba yun? Hindi one way. Minsan one way, gusto natin si Jesus lang. Hindi. Para mangusap ang Diyos sa atin, mangusap ka sa Kanya. Ipadama mo sa Kanya, mahal mo rin siya. Kung mahal ka ng Diyos, ipadama mo rin sa Diyos na nagmamahal ka sa Kanya. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Paano mangyayari yung lakas ng Diyos manggagaling, madarama natin? Dahil hinahanap mo yung presensya ng Panginoon. Kapatid, manghihina tayo. Nanghihina tayo araw-araw. Ang lakas ng mananampalataya, matatagpuan natin hindi sa mundong ito. Matatagpuan lang natin ang ating kalakasan doon sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya hanapin natin ang presence ng Panginoon. Amen? Kapatid, hinahanap mo ba ang presensya ng Panginoon? Paggising ba sa umaga, siya agad nasa isip mo? Dapat siya agad nasa isip mo. Amen? Kapag buo at nangingibabaw ang pag-ibig natin sa Diyos, ang pag-ibig na ito ay nakikita sa ating mga gawain. Ano daw? Kapag buo at nangingibabaw yung pag-ibig natin sa Diyos, ang pag-ibig na ito ay nakikita sa ating mga gawain. Yung gawa mo, tulak ng pagmamahal mo. Yung mga Pariseo, kilala sila sa paggawa. Nakikita ng tao, nagpe-pray sila, nag-aayuno, ginugulo yung buhok nila, pagpapakita na sila'y nag-aayuno. Matamlay. Bakit? Nagpa-fasting ako. Di ba? Pagpapakita, hindi yon. Hindi yon. Kapag tunay kang nagmamahal sa Diyos, gawain. Makikita sa ating mga gawa. Ano ibig sabihin nun?
yung buhay natin magiging buhay dapat na patotoo sa mga taong nakapaligid sa atin. Kapag nangingibabaw yung pag-ibig natin sa Diyos, lahat ng gagawin natin, alam natin tulak ng pag-ibig natin sa Diyos. Nakukuha niyo po? Pag nagpe-pray ka, dahil love mo siya. Pag nagpa-fasting ka, prayer and fasting, kasi love mo siya. Kapag nagbibigay ka sa kapwa mo, kasi love mo siya. Hindi para mapakita sa tao, ang bait-bait naman niya, nagbibigay siya. Hindi, tulak ng pag-ibig mo, kaya ka nagbibigay. Yun ang gusto ng Panginoon, nangingibabaw. Hindi mo pinangangalandakan, may nakakita o wala. Magbigay ka kung kailangan magbigay. Tumulong ka kung may kailangan tulungan. Nangingibabaw. Nakukuha niyo po mga kapatid, nangingibabaw yung ating pag-ibig sa pamagitan ng ating mga gawa. Kung tayo'y nagmamahal sa Diyos, dapat tayong magpakita ng pagmamahal sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap, at sa mga nawawala ng pag-asa. Dapat tayong magpakita ng pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa atin, kapamilya, kaibigan, at kapitbahay. Madali ba yon? Hirap, di ba? Pero magagawa mo yon kapag mahal mo ang Diyos. Magagawa ko yon kapag mahal ko ng buong puso, buong kaluluwa ang Diyos. Mamamahal natin ang mga taong nakapaligid sa atin. Ano pa? Ang pag-ibig sa Diyos ay nakikita rin sa ating mga salita. Dapat tayong makitaan ng malasakit sa mga taong nawawalan ng pag-asa sa pamamagitan ng salita. Pag-encourage at pagsuporta sa mga taong bagsak. Marami bang taong bagsak? Ano, dito na po ako magtatapos eh. Palakpakan ng mga gusto na umuwi. Gusto na umuwi. Nahuli ko kayo ha. Sabi ko yan. Maraming mga tao ang bagsak. Amen? O hindi ko na kayo uhulihin. Maraming taong bagsak. Hindi po, okay lang po yan. Talaga pong, alam ko pong ganun, kapag sanay po tayo kapag palakpak, tsaka amen, di po ba? Alam ko po yun. Alam ko namang hindi nyo angad na umuwi agad. Hanggang alas 12:30 po tayo dito, mga kapatid. Ano po? Kapag may taong bagsak, kapag mahal mo ang Diyos, mag-i-encourage ka. Ano daw? Mag-i-encourage. Ini-encourage natin sila. Buwal eh. Hindi mo tutuluyang ibagsak. Hindi mo tutuluyang yapakan pa. Durugin pa. Kundi pag mayroong bagsak, ang tunay na umiibig sa Diyos, nag-i-encourage siya pabalik sa Diyos. Ang mga Pariseo, anong gawa? Pag may mga bagsak na tao, mga makasalanan, anong sabi? Tinatangi. Tinataboy. Ayaw ni Lord nun. Kaya napansin yung sabi ng Panginoon, sagot niya doon sa Pariseo, na nasasabing, ano ang pinakadakilang utos? Love your God with all your heart, mind, and soul. Ano pa? Sumunod. Love your neighbor. Kasi alam ng Panginoon, ang mga taong ito, hindi tunay na nagmamahal. Nagtatangi sila. Pag may makasalanan, itinataboy, papalabas. Kapatid, kapag mayroong makasalanan, itataboy ba natin? Tandaan natin, ang simbahan ay lugar ng mga taong makasalanan. Na ibig magbago, ibig magpabago sa Panginoon.
Ngayon, ikaw, matatag ang pananampalataya mo sa Panginoon, umiibig ka, nakakita ka ng bagsak sa pananampalataya, kapatid. Yung ating mga salita, pagmumulan ito ng encouragement. Hindi makapagbibigay ng discouragement sa kanila. Dapat ma-encourage pa sila. Amen? Kapatid, hindi tayo mga Pariseo. Ulitin ko, hindi tayo mga Pariseo na unawa, alam na alam ang salita ng Panginoon, ngunit hindi pinamumuhay ang salita ng Panginoon. Ang mga Pariseo, alam nila ang utos, ang salita ng Panginoon, pero hindi nila pinamumuhay ang salita ng Panginoon. Kaya dinil sila ng Panginoon dun sa kulang sa kanila. Kasi puro kayo ceremonial law. Gawin ang bagay na ito. No? Nagkulang yung moral, love. Dapat merong usaping moral, dapat love. Pag-ibig ang namamayani sa tunay na umiibig sa ating Panginoon Diyos. Kapatid, sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, ibigin mo ang Diyos mo ng buong puso mo, kaluluwa at ng pag-iisip. Ngayong araw na ito, sinasabi rin ng Diyos sa atin, ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa natin, at buo nating pag-iisip. Kapatid, nawa matagpuan tayo ng Diyos na yan ang ating kalooban. Amen? Kapatid, malapit nang dumating ang Panginoon. Di nyo ba nakikita ang mga nagaganap? Pagpapakita ng nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Kung nalalapit na pala ang pagbabalik ng Panginoon, di po ba't dapat ihanda natin yung ating mga sarili? Paano natin ihanda yung ating mga sarili? Ibigin natin ng lubos ang Panginoon. Amen? Pag iniibig mo ng lubos ang Panginoon, inihahanda mo ang sarili mo sa papalapit, sa paparating na iniibig mo ang Panginoong Yesus. Kapatid, nawa ang puso natin mapuno ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Hilingin natin lagi sa Diyos. Hanapin natin lagi ang presensya ng ating Panginoon. Ang pag-ibig, ang pinakadakilang utos na ibinigay sa atin ng Panginoon. At hinahanap ito sa atin ng Diyos, ang ibigin siya ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip. Minamahal tayo ng Diyos, kaya't suklian din natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin at ating tandaan ang pag-ibig, ang pundasyon ng ating mga pananampalataya. Amen? Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Dako rin po tayo sa isa pang gawain, ang pag-alaala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Nakilang Diyos. Kung meron po kami mga nasabi, nagawa, na hindi nagbigay kaluguran sa iyo at hindi nakitaan, Panginoon, ang aming mga buhay ng tunay na pag-ibig sa iyo, Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon. Hugasan mo kami ng banal mong dugo, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, gawin mo kaming karapat-dapat, Panginoon, O Diyos, tumanggap sa simbolo ng iyong katawan, Panginoon, at sa simbolo, Panginoon, ng iyong dugo, Panginoon. Ama, dalangin namin, Panginoon, hugasan mo kami, linisin mo kami, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, pagpapala, hindi kahatulan, Panginoon, ang dumating sa amin, Panginoon, kapag tinanggap namin ang simbolo ng katawan mo, Panginoon, at ng dugo mo, Diyos. Hallelujah. Ang sabi, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan
kung bakit mahina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiyasatin muna natin ang ating mga sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinatulan tayo ng Panginoon, tayo'y itinutuwid niya upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Hallelujah. Suriin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Tayo po ba'y karapat-dapat tumanggap sa simbolo ng katawan ng Panginoon? Kung sa tingin natin, meron tayong mga pagkakasala, sige po, hingin natin ang tawad sa Panginoon upang maging karapat-dapat tayong tumanggap sa simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. May nagawa po ba tayong pagkakasala? Hingin natin ang tawad sa Diyos. Hallelujah. Panginoon, sinusuri namin ang aming mga sarili, ang aming mga labi, ang aming isip, Panginoon, aming puso, Panginoon. May mga bagay na nagawa namin, Panginoon, na hindi nagbigay lugod sa iyo. Amin pong hinihingi ng kapatawaran, Panginoon. Humihingi kami ng tawad sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon. Hugasan mo kami ng banal mong dugo, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat, Panginoon, tumanggap sa simbolo ng iyong katawan at sa simbolo ng iyong dugo. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan. Sa pangalan mo, Jesus, namin, Panginoon. Amen. Sige po, wakan po natin yung ating mga tinapay. Pengi po ako. Meron na ba? Yun, thank you. Sige po. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Po, taas po natin yung ating mga tinapay. Kapatid, ang hawak mo ay simbolo ng katawan ng Panginoon. Katawang hinampas, katawang nabayubay, katawang nagpakasakit dahil sa ating mga pagkakasala. Tayo dapat ang hinampas. Tayo dapat ang inilagay sa malaking kahihiyan. Ngunit ang lahat ng ito, inari ng Panginoon. Kinuha ng Panginoon. Dahil iniibig tayo ng Panginoon. Kapatid, ang hawak mong tinapay ay simbolo ng katawang nagkaluray-luray dahil sa ampas ng mga Romano. Sa ampas ng mga Romano sa kanyang likod, sa kanyang katawan. Kapatid, sa oras na ito, imaginein mo na kung naroon ka, ano ang itsura ng katawan ng Panginoon? May koronang tinik, tumutulo ang dugo, buong katawan, lasog, halos madurog, dahil sa mga palo na inabot ng Panginoon. Pinalo ang ulo ng Panginoon ng tambo. Ang sabi ng kasaysayan, yung ulo ng Panginoon, halos naging doble ang laki. Dahil sa dami ng hampas na inabot ng kanyang ulo. God, lahat ng ito, Panginoon, tiniis mo. Tiniis mo para sa amin. Dahil nagkasala kami. Lahat yun, Panginoon, inako mo. Lahat ng sakit, Panginoon, kinuha mo. O Diyos, pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa amin. Kaya hinihingi mo rin naman sa amin, Panginoon, yung tunay na pagmamahal sa iyo. At diyan kami kulang, Panginoon. Diyan kami kulang. Inaamin po namin, Panginoon. Kulang kami, Panginoon, sa pagpapadama sa iyo ng tunay na pag-ibig. Hallelujah. Kulang na kulang kami, Panginoon. Hinahanap mo, Panginoon. Hinahanap mo sa amin. Kung paano mo kaming minamahal, ganun din naman, Panginoon. Suklian namin, Panginoon, ang pagmamahal mong ito, Panginoon.
Panginoon, yung binigay mong kaligtasan, Panginoon, kadalasan binabaliwala namin, Panginoon. Binabaliwala namin. Binabaliwala namin ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Binabaliwala namin, Panginoon, yung pagpapakasakit mo, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, ngayong oras na ito, inaalala namin ang katawang ito na nagpakasakit para sa amin dahil iniibig mo kami ng lubos, Panginoon. Hallelujah. O Diyos, gawin mo kaming karapat-dapat tumanggap sa simbolo ng katawan mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Amen. Sabay-sabay po natin kanin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Sige po. Hawakan po natin ang saro. Gayun din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Hallelujah. Kapatid, ang hawak mo ay simbolo ng dugo ng Diyos. Simbolo ng dugo ni Kristo. Kapatid, hindi tubig, hindi sabon ang pinanghugas sa atin ng Panginoon sa ating mga kasalanan, kundi mismong dugo niya na tumulo doon sa katawang luray-luray, katawang puno ng butas, hampas, doon tumutulo ang dugo ng Panginoon. Kapatid, yung hawak mo na yan ay simbolo ng dugo na luminis sa ating mga pagkakasala. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil umagos ang kanyang dugo para mahugasan ang ating mga pagkakasala. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kapatid. Tumulo ang dugo ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa dugo mo, Panginoon, na umagos sa iyong katawan, Panginoon, upang ang aming mga kasalanan ay mahugasan, hindi matakban lamang, kundi hugasan mo, Panginoon, upang makamit namin ng lubusan ang kaligtasan, Panginoon. Ama, ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo ay pagpapakita ng pag-ibig mo sa amin at pagpapakita, Panginoon, na ibig mo, O Diyos, na ang aming mga pagkakasala ay mahugasan at ang aming kapahamakan ay palitan mo ng kaligtasan, Panginoon. Salamat sa dugo mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ngayon, O Diyos, hinugasan mo na ang aming mga pagkakasala, Panginoon. Anumang oras, kunin mo ang aming mga buhay. Anumang oras, Panginoon, dumating ka, Panginoon. Ama, alam namin, Panginoon, ligtas po kami, Panginoon, dahil sa dugo mo na siyang naglinis sa aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat sa kaligtasang kaloob, Panginoon. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Sabay-sabay po nating inumin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Sige po, mga kapatid.